Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. No, lalo na ngayon ngayong araw, no, habang ginagawa ko tong video na to, kasalukuyang nandito yung bagyo, si Bagyong Christine. So ano ngayon October, but the time na ma-upload tong video na to, it's gonna be mid January, like third week of January na yata, no. But still, I just wanna gumawa ng video, no, kahit ganito yung panahon, kasi sayang naman yung araw pag wala tayong ginagawa, no. Yan. So pagpasensyahan niyo na ako medyo maingay yung background noise. That's because of the rain. Sobrang lakas ng ulan ngayon dito. Baha na rin, no. Kaya hindi tayo makalabas. Kaya gumawa na lang tayo ng video. At sakto din, meron kasi tayong bagong machine ngayon. So yun yung i-review natin ngayon, no? So this is gonna be a review style podcast, if you may, no? But yun, so eto na nga, without further ado, ito yung bago nating machine, no? It's the Poseidon Tattoo Wireless Pen. Poseidon is the brand, but the model I don't really know. Not sure what's the model kasi meron pa silang mga ibang model, no, but this one's the transparent one, no. And guys, this is the most underrated tattoo pen that you can buy from Shopee, no. Ito, forget how much it was, but less than 3,000 pesos, no. Yun, kasi bumili nito, kasabot natin si Robert, yan. Shout out Robert sa pagbili ng tattoo machine natin. Ayan. Actually, this is not gonna be parang totoong unboxing kasi nagamit ko na siya. I don't wanna parang unbox this or make a video about this without even trying the tattoo, no. So may ginawa akong tattoo, minimalist na aso. Yun. Basta yun, gumawa ako. Tapos nasubukan ko siya, and I'll let you know what I can say about this tattoo machine. But let's unbox it first, no. Yan. So meron siyang sleeve. Ito yung mga niya, yung branding niya, tapos yung picture ng machine. Yan. Transparent siya na kulay purple. So when you open this the box, no, pagkaalis niyo nung sleeve, no, ito siya. Slide up lang. And there you go. Yan. Disclaimer lang, no, mga kasabwat. Kapag binili nyo to, walang kasamang extra battery. So ito lang siya, no. So yung extra battery, binili ko siya, that's around less than 900 pesos lang, no. Yun. So inclusion niya is the pen itself, one battery, nakakabit na siya, and then one Type-C cable. Tapos may kasama siyang mga O-rings, yan. And the O-rings are these are for dito sa niya, sa pang-adjust, no. And may kasama siyang manual. So wag na natin tingnan yung manual. Wala namang nagbabasa ng manual, no? Yun. Anyways, eto. Pakita ko sa inyo. Let's start with the pen itself. Ayan, may branding siya dito, yung logo ng Poseidon, tapos may nakasulat na Poseidon, but madali siyang mabura. Parang, ayan, kapag ginanon mo siya, nabubura na siya. Ayan, nabura na. Yun, I mean, sobrang daling mabura nung branding niya, but I don't really care about it, no. Wala naman akong hilig sa mga brand. Actually, inaalis ko pa nga yung mga brand kapag yung mga nabibili kong gamit ay may brand yan. So, as minimal as possible yung branding, mas okay para sa akin. So, anyways, ayan, tuluyan ko na siyang binura. Nabura ko na siya. But, ayun, sabi ko nga,
kita siya dito yung, kita dito yung battery. So, it has parang dalawang battery, no, na nakakabit dito. Meron akong details nung machine itself. But before we do that, no, pakita ko muna sa inyo. This screw yung battery, tas may pin siya dito. Yung dito niya, ayan, malaki yung connection, parang yung pinagko-connectan niya. So, tapos may 4 na pins. So, nagko-connect naman siya ng maayos. Dito siya, andito yung Type-C niya. So, dun siya china-charge. So, ayan, screw lang natin pabalik. Ayan, wala na yung branding, nabura ko na. But, kapag binuksan nyo siya, let me show you guys. Ayun, may branding pa rin siya. Lumalabas yung logo ng Poseidon. Excuse me po. Yun, so hanggang 12 volts siya. Pag pinipindot mo siya, yun, tumutunog siya kapag nagtataas ka ng volts. So, what I usually use is just around 7.8 or 7.9. Yan. Ang maganda sa kanya, kapag pinatay mo siya at kapag patay natin, so makikita nyo 7.9. Yan. Tapos kapag pinatay nyo siya, may logo ulit. Pag binuksan mo siya, lalabas ulit yung logo and it will stay at 7.9. Yun. So yun yung maganda sa kanya. So if you're not really changing a lot sa volts niya, it stays there. So, ginamit ko siya for, meron akong dalawang customer. Nagtattoo ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 tattoo. No? Mabot din ng around 2 to 3 hours kung ginawa. No? And I still have, ayun. Meron siyang 5 battery bars. So, meron pa akong 4. Tapos, may minutes dito. Lumalabas dito yung minutes kung gaano katagal mo na siyang ginagamit. Yun. So yan. Anyways, na-screw din siya para makapag mabuksan mo or ma-access mo yung pinaka motor niya and to do some maintenance or whatever. No, kasi kung ako nakikita ko sa loob, meron siyang parang mga oil or whatever, no? Tapos, ito rin, yung grip niya is adjustable. Ayan, tumutunog siya. Ayan, very satisfying kapag nag-a-adjust ka. Meron siyang stainless ball doon sa dito. Ilan? 1, 2, 3, 4 na stainless ball, no? Kaya kapag nag-a-adjust ka, ayun, tumutunog siya. Very satisfying. Tapos makikita nyo rito yung black na yan. Yan yung O-ring niya. Nakasama doon. Marami yun. Parang 4 yata siya. So maganda rito. Kasi para doon sa mga medyo budget friendly na mga tattoo pen, yung motor nila is, halimbawa, ayan, makikita nyo, dito siya nakaharap. No? Usually kasi yung mga mumurahin na mga machine, nakapababa siya na ganun yung motor niya. So, parang ang hirap explain. Pakita ko na lang dito. Ganyan yung itsura nung motor nung mga pang low budget na machine, no? Not saying na every parang pagmumurahin ganun talaga or pagmamahalin hindi ganun. But ako kasi I really prefer this type of machine, no, or motor. Pakita ko sa inyo yung ganito kasi mas tahimik siya at mas smooth siya pagdating sa lining, no? Di ko alam kung ako lang to. I'm in no way na masasabi niyo eksperto sa mga motor, but in my experience mas tahimik to. Pakinggan niyo na lang. 'Di ba? Sobrang tahimik niya, less vibration, tapos sobrang smooth niya gamitin. Lalo na kung last time kasi nung tinesting ko to sa 3RL, sobrang smooth niya gamitin para sa mga ganong kaninipis na liner, no? So ang sarap talaga niya gamitin. Promise, hindi I'm not saying that kasi ito yung ginagamit ko or
sponsored ako or what. I'm not sponsored by this company or this brand, but sobrang nagandahan lang talaga ako sa kanya. Hindi ko in-expect, no? Kasi trip-trip lang nung binili namin to kasi nga basta hindi ko na ikikwento. Trip-trip lang 'yun. Tapos binili nga namin to. Yan. Dumating, tinesting ko. Nagulat ako. Ang laki niya, ang lapad nung circumference niya. Tapos hindi siya ganun kahaba. Tapos ang ganda ng quality niya. Yung dito niya sobrang kapal. I'm not sure what type of material yung ginamit dito, pero sobrang kapal nung dito niya sa grip. Tapos yung dito, yan, parang ibang material din yung ginamit. But pag tinutok-tok ko siya, talagang makapal din siya, no? Siguro di ko alam kung ano, no? Pero pagdating dito sa taas, halos medyo parehas sila ng material na ginamit. Pero all in all, sobrang ganda ng build quality niya. Now let's go to the its and bits sa mga details ng machine, no? Di ko alam kung saan ko sinave yun, but definitely meron ako nun. Ayan. Oh, shoot. Hindi ko alam kung bakit ganito, but I'll just go to the store itself, no? Nagloko yata yung sinave ko na picture, no? But I have a copy of this. Wait lang. Ayun, punta tayo sa store ng Poseidon. Ito yung store ng Poseidon sa Shopee, no? And this is the machine na binili namin. Yan. So this is the machine. The machine is 1,848 pesos and the extra battery is 875 pesos. Yan. Para mas exact yung detail. Kasi may mga nagko-comment sa atin, di ko daw sinasabi lahat ng details. Kasi noon, syempre, I'm trying to get sponsorship or whatever. Kaya hindi ako nagsasabi ng store or ng price kasi hindi naman sponsored, di ba? Baka may bumili pa sa kanila, sayang naman. Sponsoran muna nila ako. Yun. Anyways, ayun. Pangalan ng store is Poseidon Tattoo Store. Ang bilis dumating nung item, no? At madaling umorder. Ang taas din ng rating nung product, 4.9 out of 39 items sold. Yan. So, let's go to the details. Yun. 4.72 inch. So, medyo maliit lang siya, no? Tapos 1.29 inch yung ganito yan, yung kapal. Kasi I'm not sure if it's circumference, no? Pero hindi yata. Pero ganun, ayun. Battery niya is 5.5 centimeters kapag yung battery lang. Kapag ayun. Timbang niya, timbang is 130.5 grams. Medyo mabigat siya, on a heavier side, no? Voltage up to 12 volts. Motor niya is 8 volts, 8,500 RPM. So all good na 'yon para sa akin, 8,500 RPM. Although yung iba kong mga tattoo pen, yung isa ko pala is 10,000 RPM, but 8,500 is good enough for me, no? Stroke length is 4.2 millimeters. So maganda yung stroke length niya. 4.2 millimeters, medyo mahaba. Na-adjust naman siya eh. Ako kasi I really prefer yung mas mahaba yung stroke length. Although yun lang yung medyo pangit sa kanya, since pag ganito yung motor niya, mas mahaba yung stroke length niya. But mas maganda siyang gamitin if you're gonna be doing pointillism or pepper shading, dot works. Mas maganda siya pag mas mahaba yung stroke. Mas maikli yung stroke, mas smooth. So I'm just gonna be using a different tattoo machine if I'm gonna be doing smoother shading, no, smoother blending or whatever, no. But for pointillism, maganda siya.
What else? Parang, yun lang. Ayun, battery is 1,500 milliampere. Charging time is around 2 to 3 hours. Working time is around 5 to 6 hours. So, I would say 3 hours charging time, 5 hours working time. So, okay na siya para sa akin, no? And 1,500 milliampere mataas na yun. Although, what I can say is, siguro, kailangan yung balutin ng maayos. Kasi, prone siya sa ink na baka magmancha. I'm not sure kasi dito matte yung ganito niya, yung finish niya. At, dikitin ng ink kapag ganun. So, balutin niyo ng maigi. What else? I'm just being nitpicky. Parang ngayon, yun lang naman din yung masasabi ko. Ito, yung charging pin niya, siguro dapat nasa taas siya. Kasi pag dito, baka matalsikan din ng ink or mabasa. Pero kung binabalot nyo naman na maayos, wala namang problema. Kasi ako, alam mo na ito. Kunin ko yung isang machine ko para ma-compare natin. Ayan. Ito. Ito yung isang machine ko, no? This is not sure ilang ano ba? RPM, but this is on a lower RPM side, no? Tapos this is just parang 4 millimeters lang din yung stroke niya. And ginagamit ko to for more smoother shading, no? Ito, this one, I use this for lining and for color packing. So yan, binabalot ko siya, tapos binabalot ko pa siya ng plastic. So yun, plastic or cling wrap. Yun. By the way, this is gonna be the first time that I'm gonna be using a tattoo pen na may sarili siyang battery. Kasi dati, ang iniisip ko kasi, mas gusto ko yung nakabukod yung battery para nagagamit ko din sa ibang pen ko. But parang mas nagugustuhan ko na siya kasi mas balanced siya hawakan, mas less yung bigat niya kapag ganun. But again, just to compare, ayan, same volts, 7.8. Tama ba? 7.9 pala. Sige, taasan natin. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to. Diba? Ang lakas ng tunog na ito. Mas tahimik to. At, I'm pretty sure dito, mas comparable siya dito. Ayan, mas tahimik tong isa. No? Di ko alam kung if it's just a faulty machine or whatever. Pero, ever since naman nung nakuha ko yun, mas maingay siya. Siguro kasi mas mataas yung RPM niya. That's, alam ko, 10,000 yun eh. But, hindi ko talaga sure. Hindi ko maalala kung that's 10,000 or 10,400 yata. Basta ganun, around ganun lang. But this one, this is 8,000, if I'm not mistaken. This is 8,500. So, medyo magkaparehas sila ng ingay kapag ginagamit, no? What else? Ano pang masasabi ko? Ayun. Eto, ginamit ko tong tattoo machine na to. Or gagamitin ko to. Feeling ko sa mga fine lines or sa lining talaga. Mas gagamitin ko na siya sa lining. So, sabi ko nga noon, no, I'm not really into tattoo pens kasi gusto ko talaga yung old school. But right now, mas madali siyang gamitin eh. Mas convenient, 'di ba? Syempre, we're gonna be choosing convenience over anything, no? So,
Kaya nag-switch ako dito. So ngayon, ito na yung tatlong pen type na ginagamit ko. So makikita nyo, yung height din nito, no? Mas halos magkasinlaki lang sila pero kasama na yung battery. Mas mataba din siya. Even dito, sa gamit ko na to, mas mataba siya dito eh. Ako, I like it more chunkier kasi ang laki ng kamay ko eh. So, ayun, anyways, eto na yung gagamitin ko for lining. Starting from now on, no, I'll use this for lining, and then I'll use this for color packing, no, and then this one for shading. So yun. But I think sooner or later papalitan ko rin tong dalawa. I'll try to get more Poseidon na mga pen. So I really like it eh. But may nakita pa akong isa, no? Medyo underrated din siya, less than 1,000 pesos lang siya. Tattoo pen din siya, kasama na yung battery. Ganito lang din siya kalaki. Feeling ko ganun din siya kataba, katulad nung purple, no? Nung Poseidon. But ang downside nun kasi hindi na naaalis yung battery niya. So, ang hirap kapag gagawa ka ng malalaking pyesa. Kasi ako madalas akong gumawa ng medyo malalaking pyesa. So, gusto ko talaga napapalitan yung battery, replaceable yung battery. Plus, in the long run, kapag kasi hindi naaalis yung battery, kapag nasira, wala na. Hindi mo na magagamit parehas kasi hindi naaalis yung battery. But if replaceable yung battery, battery lang bibilin mo. Kasi mas mura yung battery, kaya mas maganda, replaceable talaga siya. Plus bili ka ng multiple batteries para if you're doing something large, no, charge mo yung isa habang ginagamit mo yung isa, tapos may extra ka pa. Pinakamaganda talaga tatlo yung battery mo. But kung hindi ka naman gagawa ng more than 10 hours, okay na yung dalawa, no? Salit-salitan mo na lang. Kasi 2 hours naman yung charging time niya. So, most likely, mafu-full charge na siya bago pa maubos yung kasunod. So, swap it out. Yun. Anyways, hindi ko alam kung review ba talaga to. Pero, para sa akin, sobrang goods na ito. This is very underrated. Sobrang mura lang niya. You can get 2 batteries, 1 machine for less than 3,000 pesos. So, sobrang good deal niya, no? Ano ba? Ano pang masasabi ko dito? Parang wala akong masabi. Sobrang ganda niya. Siguro I'll try to buy yung isang Poseidon, no? Not sure if it has a parang model name ba siya o ano. But I wanna buy the alloy one or metal. Not sure if it's an alloy or metal, but definitely I'll get that one, no? Kapag nagka-budget tayo. Pero may isa pa akong tinitignan. Yun nga, yung sinasabi ko, yung hindi replaceable yung battery. Meron kasi siyang feature na pag dinoble tap mo or dinoble click mo yung button, it will turn into parang pang pepper shading or dot work. Pero since okay naman ako dito sa pepper shading neto, parang ayoko nang kunin yun. Siguro isa pang Poseidon na replaceable din yung battery or interchangeable din yung battery. Kasi gustuhin ko man bumili ng isa pa netong purple. Sayang naman kung ganito lang din ulit yung bibiling ko. May isa pa naman sila. Almost the same price lang. It will just exceed parang 3,000 pesos if you're gonna get 2 batteries, no? Pero feeling ko okay yun. Ano pa siya? Alloy pa siya or metal? Not sure. Not really sure. Pero baka yun yung bilin ko, no? Next time. Unahin muna natin yung tattoo supply kasi paubos na yung tattoo supply natin. Pero most likely bibili ko yun. Tingnan natin. Kapag nakaipon-ipon tayo, bilhin natin yun. Kasi may inuuna pa ako. Kung makikita nyo, medyo blank yung space dito sa taas, no? Gusto kong lagyan ng ilaw. Nag-order na ako. Tingnan natin kung dadating. Hindi ko alam kung darating yun eh. Kasi medyo malakas yung ulan ngayon. Mabagyo, may mga baha. So, yung unang beses na nag-order ako, na-cancel eh. Tingnan natin ngayon kung darating yung pangalawang order ko. And again,
This is the Poseidon tattoo pen. So yan. Para sa akin, most underrated tattoo machine sa Shopee. Sobrang ganda niya, sobrang sulit, sobrang basta gandang-ganda ako dito. I even have, I think this is more expensive than all of this. Parang ano yata to, hindi ko maalala kung magkano, pero mas mahal pa to dito sa lahat na to. So sobrang goods na ito para sa akin. Kung hindi ko kukunin yung isa pang model nila, yung purple na lang ulit. But for the sake of making videos and making reviews, parang yung isa yung kukunin ko, yung isang Poseidon. Ayun, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Pasensya na kayo, medyo mahaba. But I just really like the Poseidon tattoo machine. Baka naman, Poseidon, padalan nyo ko, re-reviewin ko lahat ng tattoo machine nyo. Ayun. Again, kung bago ka sa channel natin or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time na may bago tayong video. At not sure if I'm gonna be uploading this to Spotify, but sige, upload natin, may video naman. Ayun, yun lang. Peace out. Welcome to the Nicolaus Podcast.